So, sa badge tayo. Ito po yung model natin. Okay, so dito po tayo sa first. Ito, ihuli ko na to kasi medyo madali. Ito lang. First badge para makuha nyo yung idea. Okay, first, ito yung model natin. Make sure na ito nakaduplicate na to mamaya. Then ito, para ma-hide nyo po yung tatlo, ay gawa po kayo ng shape dyan, yung rectangle. Yan. Patungan nyo po siya ng shape, yung specific na model nyo. The next dyan is, select nyo po lahat yan, and then right click, make clipping mask. Yan. So, meron na po kayo dyan model. Yan. Lahat po ng palit na ginamit natin ay nandito na rin po. Yan. Nakasave na rin po sa may color swatches po siya. Okay, so start na po tayo. So, iliit nyo lang po yung model nyo. Next na gagawin natin ay hila po tayo ng guide. Ito ilalak ko na po para di ko magagalaw. Control 2. Then next, hila tayo ng guide dito. Ayan. Then, isi-center po natin yung guide. So, align, center. Tulak the guides, control, semicolon. Control, semicolon. Yan, and then, maglalak na po yung guide. Wow. Wala yung guide ko. Show guides. Yan. Tulak guys, control, alt, semicolon. Yan, nakalak na po siya. So, ang unang-una natin gagawin dyan, gawa tayo ng, sabi natin, square. Yan. Then, kulayan natin. Next, i-align natin siya sa center. Okay, align natin siya sa center. Align to artboard. Next na step natin dyan ay maglalagay po tayo ng points po natin. So, at anchor point, shortcut key is plus. Okay? Dito po tayo maglalagay ng anchor point. 1, isang anchor point po dito, and then isa rin pong anchor point po dito. Ayan. Ganun din sa center. Dito, mapapansin nyo po, pag sinesenter ko po yung, yung cursor, mapapansin nyo po nasa center na po ako kasi meron po siyang smart guides na violet. Ganun din po sa kabila. Ayan. Okay? Then sa susunod, gamit ako ng direct selection tool, select ko po itong points na to, and then pwede ko na po itong itaas using arrow key. Kita nyo po? Hanggang ma-meet nyo po yung gusto nyo po na taas niya. Alright. So para na lang, hindi nakakalito, since isasabay na po natin yung nasa baba. So anong gagamitin natin para sumabay yon? Alt ba? Gamit tayo ng direct selection tool. Then next, S for scale. Tama? And then hilain natin siya papaitaas. Sasabay na siya ngayon. Ganun din sa kabila, direct selection tool, select natin yung dalawang point dyan. Nawala yung points ko dito. Kailangan meron pa rin yung point dito. Yan, and then S for scale. Yan, hilain natin para sasabay. Yun na. Sa makuha lang natin yung niya, yung korte niya, okay na siya. Okay? Then next, gamit tayo ng lasso tool. Select natin yung points na to. Ito kasi, kung hindi pa pwede naman yung scale. Hold out, scale nyo lang. Para makuha nyo. Hindi nyo pa maano yung niya, taas niya, ganun ulit. Direct selection tool, and S for scale. Ganun lang hanggang makuha nyo yung gusto nyong timing. Next, select po natin yung ditong parts. Direct selection tool, hold shift. Ganon din dito, hold shift. And then, tsaka natin siya i-round. Right. So, palitan na natin ng kulay para makuha natin. Iyan na siya. Depende na lang yan kung kaano yung nyo. Kung gusto nyo pang gayahin. Next. Anong gagawin natin na ito para makopy natin siya? Offset path. Okay? So, go to object, path, and then offset path. Preview natin. By this time, pwede mong bawasan, pwede mong taasan. Yan. Sa akin mga ganyan. Then okay. So pansin nyo, meron ka ng copy dito. Ito na siya.
Yung copy mo na yan na nasa inner, lalagyan mo siya ng stroke. Okay? So, dapat yung stroke mo, papaloob. Stroke, tapos align to inside. Para sa inside lang siya gagawa. Yung orientation niya. Then, tsaka natin palitan ng kulay. Since nakasave na sa akin siya, iyon. Yun na siya ngayon. Okay? So, depende pa rin yan ha. Kung gusto mo pang i-shrink ito, pwede mo pang i-scale up yan. Yan. Next, isunod po natin yung vintage na word. Diba? Parang may UP siya dito. So, yun na naman. Paano natin siya gagawin? So, vintage. Mag-type muna tayo ng vintage. Naka-caps lock lahat. Tama? So, hanapin nyo rin po yung yung parang mas malapit sa kanya. Sa akin, Acumen kasi. Yung parang ganyan, no? Band script, pwede rin, no? Alright? And then, naka-bold. I-align ko rin to sa gitna. Hoops, kunin ko lang po yung kulay nito. Yan. Then, align natin ulit sa center. So, ano yung kulang natin? Pwedeng yung laki pa. Pwede pa natin stretch yan, palaki. Yan. Next, susunod natin dyan na step ay, gagawa tayo ng rectangle. So, pwede pa natin itong scale up pa. Yan na, para di na kayo mahirapan kasi mas malaki yung ginawa ko eh. Next, gagawa tayo ng rectangle. Yung rectangle natin, sasakto natin kung ganun din yung size niya dito. Rectangle. Ganda. See, gumawa tayo ng rectangle. So, para ma-align natin, align to center na lang natin ulit. Para align. Next, na step, punta tayo ng curvature tool. Sa curvature tool, yung line, gagawin mo siyang curve. So, punta po tayo dito, sa pinaka-bottom na side, and then sa center. And then, pwede mo tong i-curve. Depende kung anong curve ang gusto mo sa kanya. Ayan. So, mapansin nyo yung ginagaya natin, curve siya sa ilalim, pero sa maibabaw ng text ay naka-straight po siya. Paano mo yung gagawin? So, yun na yung ginawa ko, gumamit ako ng curvature tool. Depende sa pagka-curve na gusto mo. Next step, ilalak ko po yung dalawang ito. Ito. Ilalak ko po yan. Control 2. Then next, isa-select ko po yung dalawang text. Yung dalawang object. Yung isa text, yung isa is shape na minodify natin. Select mo silang dalawa. Then next, punta ka ng object. Punta ka ng envelope, distort, make with top object. So, yun na po siya. So, nag-align po yung text natin doon sa ginawa natin na shapes. Alright? Next, punta naman tayo dito sa, yung ribbon dito sa may taas, yung since 1979. So, paano yung gawin? Ganun uli, gawa tayo ng rectangle. Kunin natin yung kulay nito para mas, yan. Next, i-align natin siya sa center. Okay? Pag na-align na, anong next na gagawin? Maglalagay tayo ng points dito. Point 1 and then point 2. Shortcut key is plus sign. Maglagay po tayo dito. So, mapapansin nyo, kung nag-violet na, doon po kayo mag-click. Ganon din po dito. Yes, add anchor point. Next, gamit tayo ng direct selection tool. Select po natin yung dalawang point na inad natin. And then S for scale. Then hilain natin siya papaloob. Ito na po yung ribbon. Next, ilagay po natin yung since 1979. So, hindi ko na po i-demo yung since 1979 kasi alam nyo na po ito no? Okay na siya Alam nyo nang ilagay yan. Ito lang yung mga ribbon. Yung ribbon naman dito. Paano natin aregluhin yung ribbon po dito? Okay, nakikinig sana kayo Ang gagawin ko dito, gagawa ako ng line. Straight line. So, ang gagamitin ko, line segment. Line segment, point 1, and then hanggang dito, straight lang, hila. Tsaka ko lalagyan siya ng stroke. Para makuha nyo yun ng technique. Kasi pag hindi nyo nakuha yung technique, mahirapan uli kayo. Next na step, para ma-curve po siya, anong idea nyo? Gagamit tayo ng curvature tool.
Dun sa curvature tool na yon, escape mo para mawala yung snap dito. Click mo dyan sa gitna, and then hilain mo lang pa ganun. Tama? Next, tsaka natin siya ngayon, gagawing shape kasi line siya. Alright? Depende pa yan kung gusto mo pang lakihan yung size mo dito. Itatiming mo nga eh. I-expand mo siya ngayon. Object, expand. Pag magkasama ang stroke, tsaka fill, pag ina-expand mo yan, expand appearance. Pag isa lang, expand. Alright? So, expand. Okay? So, yun na siya ngayon. Isa na siyang ganap na shapes. Palitan ko ang kulay. Next, yung parang gumanito sa ano niya. Sa may baba. Ganun din, line segment uli. Start ka dito, maliit lang. Pause shift. And then, palakin mo ulit. Sana nakita nyo rin yung laki nung ano kanina. Ako, tiyatansyahin ko na lang. Sa pagtingin ko na lang. Next, object. Oops, before ko yung object, i-curve muna natin gamit si curvature tool. Pag nakuha nyo na yung idea, okay na to eh. Alright. And then next, expand natin siya. Object, expand. Next, lalagyan natin siya ng point dito. Gamit si add anchor point. And then as per scale. Ilayin natin siya dito. Hindi, direct selection tool na lang. Yan o. Kuha. Next na step, eye for eyedropper. Ilalagay natin siya sa ilalim. Para mailagay sa ilalim, parang kulang pa ata sa laki yung ribbon ko eh. Pero pwede pa naman natin yung dagdagan, okay? Ilalagay ko lang sa ilalim. Palitan ko lang ng kulay para mas ma-appreciate, ano nyo siya, makita nyo. Yan. Ilalagay ko sa ilalim. Control, open bracket. Hanggang makuha ko yung order niya. Yan, oh. Next, yung dito tayo. Yung pa ganon. Tama? So, paano natin yun aaregluhin? Yung gagawin ko, ilalak ko muna itong mga to. And then, pwede tayong gumawa ng, ilak ko muna yan. Then, pwede tayong gumawa ng triangle. Polygon and triangle. Kasi para hindi tayo mawala. Alright? Next, direct selection tool ko na lang yan. Okay? Yan. Papalo ko lang doon. Make sure niya tama yung timing nyo. Yun, ito kasi para hindi siya magsiwang, yan o, kasi magsisiwang yan eh, tama? So, ang gagawin ko dyan, para hindi magsiwang, i-overlap ko lang siya, kasi magsisiwang yan. Yan, i-overlap ko siya. Itong blue na to, i-overlap ko dyan. Yan. Kailangan walang siwang yan, no? Nandiyan lang talaga, sir. Hindi, kailangan mong pasukan yan, no? Yan, no? Ayan. Para malinis, unlock ko muna. Select mo yung tatlo. Ayan. Select mo yung tatlo. And then, tsaka mo sila i-minus. Ayan o. Shape builder, plus, plus. Ito, unite. Pwede mo unite yan. Plus, and then plus. Pwede na natin kulayan. O plus lang sa shape builder para maging normal shape lang sila. Ulitin natin ha. Bakit ko pilas? Kasi nga, mapansin nyo, ito kasi nag-overlap siya dito. Which is ayaw natin. Yung green, nag-overlap siya kay blue. Sky blue. Tapos si blue, nag-overlap siya kay green. Kailangan, blanco sila yon. Alright? So select natin sila. Yun o, nag-overlap sila. Shape builder plus, ito, i-unite mo siya kay blue. Para isang single shape na lang siya. Unite, ganon. And then ito, click-click na lang kasi wala nang ano. Click, and then click. So, pansin nyo dito, parang may siwang ito. I-unite mo pa to ganito. Para malinis. O, kasi pag ano, marumi yan, pangit. Wala pag nag-editing kayo. Dapat malinis po kayo magtrabaho. Next, tsaka tayo magpalit ng kulay. So, ano na yung kulay natin dito? Blue. Tapos ito, blue. Tapos yun, yung kulay niya, dark na blue. Yun, kulayin mo nandito. Tuturuan ko kayo paano siya magpapantay dun sa kabila.
Ito na yung diskarte natin. Paano magpapantay dun sa kabila? Ito, select mo, yung dalawa. Then next, mayroon po tayong tool dito. Hold click, sa may rotate tool, meron tayong makikitang reflect. Reflect, and then may lalapas po dyan, hold alt, dito po sa center. Hold alt, lagay mo sa center yung cursor, and then i-click mo siya. Then next, ilagay mo vertical, reflect, copy. So magka-copy na siya ngayon. So ito, ipapantay mo na lang siya ngayon doon para makuha mo yung timing. You know? Saan niyo po sir, pinold alt sa gitna po? Opo, dito, sa may guide na ginawa. Kaya meron tayong guide. Kaya saan po din? Hindi, opo, basta center. Magagano na. Magre-reflect na yan. Then next, punta tayo ng, madali na lang tong since 1979 eh. Punta tayo sa best quality. Paano ko yung ginawa? Sa best quality, yan. Then ipopost ko muna itong video kasi meron pa yung second, paano na naman yung kabila. Okay, sa best quality naman, ang ginamit ko lang dito, isi-center ko ulit. Itapat nyo and then i-center nyo ulit. Next, punta tayo ng effect. Sa mga effect, hanapin po yung warp. And then arc. Lalabas po dyan yung mga effect na gusto nyo eh. Ngayon, kung gusto nyo yung i-bend, i-modify yung bend, pwede nyo pong i-modify dyan kung gaano yung bending niya. And then okay. Like for example, na-bend nyo na po. Okay, na-bend nyo na po. And then hindi po kayo satisfied sa pagbe-bend nyo. Diba? Pwede nyo balikan dito sa My Properties panel. Double click nyo lang. Lalabas uli siya para ma-bend nyo siya ulit. Kung papalitan nyo ng warp, pwede pang palitan nyo ng mga iba't ibang klase ng warp. Just in case. Okay? So arc po yung gagamitin ko. Babaan ko lang. Yan. And then okay. Kapag okay na siya ngayon, sabihin, okay na siya, kailangan nyo i-expand kasi pag naka-effect pa yun, maglalag yung laptop nyo. Kaya dapat i-expand nyo na siya. If final na po yung decision nyo, wala na kayong i-edit. Kung babaguhin nyo yung kulay, double click nyo lang yan, mag-highlights uli yan, and then baguhin nyo lang po ng kulay. Si star. Si star naman, meron tayong star tool dito. Okay? Pag inarrow down nyo, arrow key, magdadagdag ng parang yung niya, corner niya. Pero pag pinindot nyo yung alt, tignan nyo yung mangyayari. Pag pinindot nyo yung alt, magpapalit po ng star. Oh. Okay? Pwede rin, pag pinindot nyo po yung ayan ini-scroll nyo siya. Pwede. Alright, so madali na lang po yan sa star, So, post ko muna tong video. Next ulit tayo. Dito po tayong part.